Po mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa ang Panginoon ay nasa palibot ng kanyang bayan. We are surrounded by God's peace and sabi dito. We are surrounded by God's promises. Sabi dito sa verse 2 ng awitan 25, kung paano ang mga bundok na nasa palibot ng Jerusalem ay gayon ang Panginoon na sa palibot ng kanyang bayan mula sa panahon ito hanggang sa mapagalan. We are surrounded by God's promises. Sinabi niya ito sa 1 Peter chapter 3 verse 4. Yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na naukol sa kabuhayan at ng kabanalan at sa pamamagitan ng kapagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kalawalatian at kagalingan. Verse 4 ang sabi na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang malaga na napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi tayo sa kabanalan mula sa Diyos, yamang makatanan sa kabulukan na nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Kabulukan ating laman at ating kabanalan, nakabahagi tayo sa Panginoon. Yan ang promise niya. We are surrounded by God's promises. Pangalawa, we are surrounded by God's peace. Sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos, sabi niya, na di masayon ng kanyang pag-isip ay mag-ingat sa inyong mga puso at ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Dalawang pangako niya, bago siya umakyat sa langit, sabi niya, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa iyo. Aking kapayapaan ay iniiwan ko sa iyo. Hindi kaya nang binibigay ng sanglibutan na may kapulmihanan. Yan ang pangako niya. We are surrounded by God's peace. At sabi dito. Ang pangalawa, we are surrounded by, ang pangalawa, sabi dito, na we are surrounded by God's protection. Ang Panginoon, ang anghel ng Panginoon ay umantog sa buong palibot ang nakatakot sa Kanya at ipinagsanggalang sila. Ang Panginoon ay nanunugod at umalalay sa atin maging ang Kanyang maging mga lingkod. Nialalayan niya yan. Alam mo ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 39, ang Panginoon ay nasa taas, ang sabi niya, He is above. Talastas ninyo na sa araw nito na sa puso mo na ang Diyos ay isang Diyos sa itaas, sa langit, at sa ibaba, sa lupa, walang iba. Is also binitas, ang sabi din sa Deuteronomy chapter 10 verse 27, at walang hanggang Diyos ay yung takong tahanan, at sa ibaba ang walang hanggang bisip. Kanyang itutulak ang sarap mo ang kaaway at sinabi, lansagin mo. Kaya nga, ang pangalawang sinabi dito is binitas. Ang pangatlo is bipuras. Ang sabi dito, naumuna siya. Alam mo ang sinabi niya dito sa Exodus chapter 13 verse 10 hanggang 22, ang sabi niya dito. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa ilang, sa liging apoy, sa ulap, upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi ay sa isang haliging apoy, upang tanglawan sila, upang sila ay makapaglakad sa araw at gabi. Pagka ang sinabi dito sa banal na kasulatan, He is behind also us. Is behind us. At ang mga anghel ng Panginoon ay sa unahan ay ng kampaminto ay ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila, at ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at maglagay sa likod nila. Puri ang Panginoon. He is also around us, ang sabi dito. Ang anghel ng Panginoon ay humantong sa buong palibot ang nangatakot sa Kanya at pinagsasanggalang sila. Ang anghel ng Panginoon ay humantong sa buong palibot ang nangatakot sa Kanya. He is also around us. He is also within us. Ang sabi dito sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang malupaypay sapagkat ako'y yung Diyos. Oo, aking palakasin ka. O aking alalayan ka. O aking alalayan ka ng aking kanang kamay na aking katwiran.
He is also within us. Ang sabi dito, chapter 14, verse 17, sabi dito, kung ako ay iyong iniibig, ito pa rin yung aking mga utos. Ako ay nadalangin sa Ama, at kayo ibigyan niya ibang maaliw upang sa inyo magpakailanman. Sumakatwid ba yung Espiritu Santo na Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matanggap ng sanglibutan sapagkat hindi dito siya nakikita kung nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay sumasa inyo at siya ay tumatahan sa inyo. Yan ang pangako ng Panginoon. Tayo iwan ni pababayaan man. Nangako siya, ang Santong Espiritu sa atin ay bibigay niya. Sabi niya sa hindi ito matatanggap ng sanlibutan sapagkat wala sila nito. Ito ay sumasa inyo sapagkat ang Santong Espiritu ay tumatahan sa inyo, sa inyong kaisipanan, sa inyong kapayapaan, sa puso natin, ariyan siya, tumatahan siya sa atin. Kaya ang Panginoon ang siyang ating kanlungan, sabi niya. Ang sabi niya sa awitan 46, sabi niya, ang Panginoon ating kanlungan, handang saklolo sa kapagpuan. Kahit hindi tayo matatakot, bagamat ang lupa ay mabago, bagamat ang mga bundok ay mga lipat sa gitna ng dagat, bagamat ang tubig niya ang siyong magababa, bagamat ang mga bundok ay mga wandal sa unos niya, may isang ilog ng agos ay nagpapasabayan ng Diyos. Sa banal na dako ng katastasan, sa tabernakulo ng dako ng katastasan, ang Diyos ay nasakit na nila. Siya hindi makikilos, ang tutulungan siya ng Diyos ng maaga. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos niya ako ay sumasa atin. Ang Diyos ng Panginoon ay, ang Diyos ng mga ukbo ay sumasa atin. Yan ang sinabi ng Panginoon. Sure po yan ang sinabi dito. In Jesus' name I pray. Amen.